Yo guys, check, kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayon Tuesday night mga lodi. At malupit ang mga news natin ngayon. Alam nyo, meron tayong good news ngayon, no, dito sa Pilipinas tungkol sa Binance mga idol, no. Syempre update tayo sa ating mga crypto. Okay, no, so grabe, napakainit kanina. Napakainit, no, grabe. Nakaka-stroke yung init mga lods. Kamusta naman kayo? So ayan, ang ating chart medyo okay naman mga lodi. Titignan natin kung ano ang mangyayari bukas, mamaya o sa susunod na linggo. Okay, isi-check natin yan lalo na sa mga balita natin. Pero bago ang lahat mga lods, alam nyo na, sana palike ng ating video mga idol, no? So lalo na ngayong umpisa pa lang ng video natin, sana nilike nyo na kasi napakalaking bagay nun sa ating video, no? Sa ating channel, no? Pag nilike nyo na siya ng umpisa pa lang, para nyo na siyang sinishare, no? So ayan, grabe. So ayan, mag-unis na tayo. Punta muna tayo sa ating crypto bubble. Grabe naman tong rain. Parang gusto nating mag-rain kasi ang init ngayon. Sobrang init. So ayan 35.9% yung tinaas nito. Si Pi medyo meron din. SEC, ayan, Hype, Toncoins, mga lodi, Injective, Near Protocol, Filecoin, ayan yung mga natin. Mga nagkakaroon ng uptrend ngayon, no? Pero sa ating chart ng XRP, ganun lang. Alam niyo mga idol, okay na ako dito, no, na magkaroon ng consolidation dito. No, wag lang talagang bumaba siya ng solid. Kasi ito yung ating XRP. Sa Bitcoin ganun din. Mga lods, no, bumalik tayo ng 77,000, parang magsi-78 na tayo dito. Dito. So, ini-expect ko diyan pag nakawala siya diyan, baka mag 79 siya o mag 80k, which is goods na goods yun mga loads, no. Tatagusin niya yung resistance na yun mga lodi. Okay, so check na lang natin to mamaya. Update tayo sa ating mga chart mga lodi. Pero so far goods tayo mga idol. Wag sanang mabate. Wag sanang mabate, good sana ang mangyari mga loads, no. So ayan, check na natin yung mga bagong balita ngayon at matindi mga lodi. Just in, sabi rito, Binance to enter the Philippines again kahit na binan na, pero sa ibang paraan, no? Via a Black-Scholes partnership under the SEC Sandbox framework. Ano ibig sabihin nun, mga idol, no? Miski ultimo si ZZ na pa-post mga loads, no, ng Philippines, tapos Philippine flag, tapos heart. 'Di ba si ZZ na yan Binance ties up with Black-Scholes for Philippines market push. Mamaya titignan natin kung ano yung Black-Scholes. Masahin muna natin to. We are excited to support the Philippine SEC Stratbox initiative throughout partnership with Black-Scholes. Frameworks like Stratbox matter because they create space for innovation, dialogue, and stronger safeguards for users, all at the same time. Looking forward to contributing to the Philippine growing digital asset ecosystem, no? So pa-explain natin to kay Grok ng Tagalog mga lodi, no? Para malaman natin kung ano yan. Inanunsyo ng Binance na nakipagsosyo sila sa Black-Scholes upang suportahan ng Stratbox ng Philippine SEC. Ang Stratbox ay isang regulatory sandbox, ibig sabihin isang ligtas na lugar kung saan maaaring subukan ng mga kumpanya ang kanilang mga bagong serbisyo sa cryptocurrency o virtual asset sa ilalim ng pangangasiwa ng gobyerno bago ito ilunsad ng buo sa publiko. Parang beta test, no? Bakit mahalaga ito? Pinapayagan ng Sandbox, mga idol, ang mga aprobadong fintech companies tulad ng Black-Scholes, no, na mag-test ng mga makabagong crypto products ng ligtas at regulated, parang testing, no? Sa pamamagitan ng pakikipagsosyo na ito, nagpapakita ang Binance ng kanilang suporta sa mga regulasyon ng Pilipinas, no? Sana bumalik na yung mismong Binance. Gumagamit sila ng Black-Scholes bilang local partner upang matiyak na sumusunod sila sa batas, protektahan ang mga users at makatulong sa paglago ng crypto ecosystem sa Pilipinas. Sa madaling sabi,
Ito ay hakbang ng Binance para maging mas legal at compliant sa Pilipinas. Isa sa mga bansang may mataas na adoption ng cryptocurrency. Nakikipagtulungan sila sa lokal na kumpanya at sa SEC para magbigay ng mas ligtas na serbisyo sa mga Pilipino, mga idol, no? So parang ano to, isang way para mapatunayan ng Binance, mga idol, na willing silang, no? Willing sila na sumunod sa alituntunin, no, ng Pilipinas, mga lodi. True Black Shoal. Okay? Ang lamig eh. Ay, ang lamig na iniinom ko, ang init kasi. Okay, so yan, good news to, mga idol. Pero wag lang sanang pasukan ng mga, alam nyo na, mga idol, no? Hindi naman sa pag-aano. Pero syempre, alam nyo naman yung mga pakay ng iba dyan. Gusto nila lagi sila nakakalamang. No, alam na natin yan, nasa Pilipinas tayo eh. Sana wag na nilang pasukan yan. At sana makabalik na yung mismo yung Binance. Kasi hindi naman siya parang crypto exchange eh, yung Black Shoal, 'di ba? So, mas maganda mismong Binance na bumalik mismo sa atin para magamit natin, no? So, ayan. Speaking ng mga malulupit ngayon, grabe. China just made AI researchers a national asset pa. Gumawa na sila ng sarili nila. Top engineers at Alibaba, DeepSeek, and other private AI firms are now restricted from traveling abroad. Naku, bakit? DeepSeek parent hedge fund is reportedly holding employees' passport. Founder Liang Wenfeng even declined an invite to Paris AI Summit earlier this year. The reason? Ano nga namang reason? Beijing fears two things. Meron silang kinakatakutan ng dalawang bagay. Trade secrets walking out the door. Naku, baka magkachismisan, mga idol. Masabi ng mga yan sa ibang tao yung kanilang secret. So, naku, para na sila mga hostage niyan. 'Di ba? Executive getting detained abroad and used as leverage. Naku, grabe yan. O hostage na nga. So, una, baka pag umalis, yung mga tawag dito, top engineers nila, mga idol, baka masabi nila meron silang mapagsabihang ibang tao ng sikreto. At pangalawa, dahil importante yung mga yan, yung mga top engineers na yan, baka i-detain sila at gawing leverage ng ibang bansa sa China. Diba? Siyempre sabihin nun, pag may condition kami, kailangan magawa nyo to or else etong top engineer nyo hindi nyo na makikita o torture namin to para malaman namin ang inyong mga sikreto. Parang ganun. The US restricts chips, China restricts people. Both sides are treating AI like a weapons program. Grabe, ang lala na ng bakbakan sa technology, no, sa AI. Mga lodi, ginagawa ng weapon. Ganong kalupit. Pero isa to sa mga tagumpay ng China ngayon. China just sold out its first domestic GPU in 48 hours. Imagine, 48 hours lang sold out na. The LX7G100, built independently in China, got 30,000 reservations in 2 days and sold out instantly. Demand crash supply on day 1. This is not about specs, this is about sovereignty. Chinese consumers are buying domestic GPUs even when the value isn't there yet because they understand where this is going. Alam na nila mga idol Hindi talagang nakakahabol na sila. Every unit sold spans the next generation. Every generation closes the gap with Nvidia. Every close gap rewrites the global GPU markets, mga lodi. Alam nyo yung mga yan GPU, mga lodi, nagbabago rin yung price niyan depende sa demand, mga lods. Alam nyo ba yun? The first iPhone wasn't the best phone either. Neither was the first BYD car. Tama nga naman, no? So, bawat tagumpay
mga idol, no, bawat gawa kumbaga nag-e-evolve ng nag-e-evolve, no, mga lods, no. So napopondohan yung future na technology na gagawin ng China, no. So malaking tulong yan sa kanila. China doesn't need to win on one day. They just need to shift. No, ayan mga lodi, grabe. Ito na yung battle ngayon ng US at saka ng China. Hindi katulad ng battle ng China at ng Iran na bakbakan, girahan, bombahan. Dito hindi. Battle ng ng AI, war, technology, mga lods. Sa Pilipinas, anong battle? Tayo na, mga nagka-walkoutan na. Sa Pilipinas, mga nagka-walkoutan, mga lodi. Ayun yung balita natin kanina. May mga nag-walk out. Oh my goodness. XRP peer hits extreme level. XRP crowd sentiment has turned sharply negative kasi nga medyo bumababa, no? With bullish comments barely outpacing bearish ones across social media per sentiment. Market watcher says similar fear-driven condition previously appeared before XRP price rebound. Historically, periods of heavy skepticism reduced selling pressure after weaker hands exited the market. Yung mga may hinang nila lang dyan. Yung mga nasi-shake out, nako mga idol, no? Pagkaalis nyo, saka na magre-rebound yan o magbo-bounce back. Kaya nga sabi sa inyo mga idol, konting tiis lang mga lodi, no? Darating din tayo sa gusto nating mangyari. Hold lang at bodega. At ito mga lods, sabi dito ni Tim Scott, no? Tim Scott says the crypto market structure bill is expected to pass with bipartisan support. Washington is finally moving toward regulatory clarity and that change everything for institutional adoption. Wall Street is watching closely now. So malapit na yan mga idol, no? Pero sino bang makikinabang dyan? Yes, XRP is positioned to benefit the most from Clarity Act, no mga lodi, ay documented pa yan. What passage would mean if the Clarity Act makes it true? The implications extend across the industry. Most immediately, assets that clear as digital commodities would shed the regulatory overhang of SEC enforcement, giving altcoins a structure re-rating. Tokens active SEC legislation history stand to benefit the most. XRP led the market reaction to the committee vote, briefly clearing $1.54 before setting back down. O, ayan mga lodi. Pero, tsaka ano na yan, kahit tanong nyo kay Grok hindi na ako. Hindi na kahit na kayo na, dito kung meron kayong X, tanong nyo na lang kay ChatGPT o kay Meta. Ano ba pangalan ni Meta sa parang AI sa Meta, nakalimutan ko yun. Pwede nyo yung tanongin ng Tagalog. Tanongin nyo, sino ang pinakamakikinabang na token once na mapasa ang Clarity Act? Kahit gano'n na lang, kayo nang bahala, may kita nyo yung sagot, mga idol, no? Siyempre, May 2026, ito mga Lodia, ito yung gusto kong may explain no? Ng Tagalog para maganda, maintindihan nyo, lalo na yung mga bago lang, no? Na hindi alam yung yung 4-year cycle. Okay? Kasi sabi dito tapos na yung 4-year cycle. Ano ang dating cycle nung una tuwing 4 na taon may halving event, no, na nangyayari sa Bitcoin? Ito ay binabawasan ang bagong nililikhang Bitcoin sa kalahati o yung namamine ng mga miners na nagdudulot ng kakulangan ng supply o yung supply shock. Dahil dito tumataas ang presyo ng Bitcoin sa pattern bull market pagkatapos ng halving event, tapos bear market, at ulit-ulit lang sa loob ng every 4 years yan. Bakit sinabing nawasak na ito o tapos na ang 4-year cycle era? Ngayon, mas malakas na ang impluwensya ng mga institutions, yung mga malalaking kumpanya, ETFs, corporate, treasuries, at maging mga bansa, kaysa sa supply shock mula sa halving event. No? Kumbaga, mas malaki na yung epekto ngayon ng mga yan.
Ang mga institusyong ito ay naglalagay ng napakalaking halaga ng pera sa Bitcoin, halimbawa sa pamamagitan ng Bitcoin ETF, no? Na mas malaki pa kaysa sa bagong minahan ng Bitcoin, higit pa sa 6x o 6 times ang supply. Dahil dito ang presyo ng Bitcoin ay hindi na masyadong nakadepende sa halving schedule. Sa halip, ito ay nakadepende na sa daloy ng pera mula sa malaking investors, macroeconomic factors gaya ng utang sa mundo o interest rates, derivatives at liquidity sa market. Sa madaling sabi, ang Bitcoin ay hindi na retail driven tulad noon. Baliktad na kasi mga idol no? Ito ay naging mas mature at integrated na sa traditional na financial system. Kaya ang dating predictable 4-year cycle ay nawala na. Wala na yung 4-year cycle natin. Kung kailan tayo sumali, taragis yan. Maraming nag-react sa post na sumasang-ayon. Cycles are for amateurs. Naku, grabe naman yan. Show me the flow at it flows more with global debt cycle kaysa sa halving event, sabi rito. Alam nyo mga lodi, baliktad na ngayon. Dati nauuna yung mga big institution, saka papasok yung mga retail, doon magbo-bull market. Ngayon baliktad na. Nauna na yung mga retail bumili. Saka humabol yung mga big institution na malalaki ngayon, di ba? Nauna na dati meron na tayo bago sila pumasok mga idol kaya iba ngayon talaga Sa tingin ko talaga yung halving event o yung 4-year cycle, malalaman natin yan pag nag-halving sa susunod. Pero sa tingin ko makaka-apekto pa rin yun, mga lodi, no? At eto, nakakagulat lang kasi mismong CoinMarketCap yung nagpo-post ng ganito, no? Next 100x. Ano daw, mga lodi, ang mga susunod na pwedeng maging 100x, mga idol. Pero sabi ko sa inyo, yung mga ganitong mga, kasi syempre, coin market cap yan, meron yung 7.1 million followers. So maraming magpo-post dito kung ano yung mga gusto nilang coins. Pero mga lodi, sinasabi ko sa inyo, huwag kayong umasa sa mga crypto influencer, lalo na sa akin, para bumili, mag-hold o magbenta ng kahit anong coins. Do your own research, mga idol. Lalo na ako ay hindi naman ako financial advisor, mga lodi, no? So sa ngayon, medyo goods. Hindi ko na binalita o hindi ko na sinama sa news yung nangyayari sa Iran, yung kay Trump. Kasi ang gulo nila Makakita ako ng news ngayon na positive kay Trump na ganito, ganyan, no? Na kontrolado na nila yung ganito. Yung Strait of Hormuz, ganito na sila na nagdadala. Tapos mamaya, makakita na naman ako ng news na ang nagko-control na naman is yung Iran na naman, ganito, ganyan. So, hindi ko na binalita yun. Ang gulo ngayon pagdating dun sa sigalot diyan sa Middle East, mga idol, yung Iran at US, Israel, nako, napakagulo ngayon diyan. So, hindi natin alam kung tama yung mga news natin pagka ganyan. Maski si Grok pag tinatanong ko, positive naman daw siya. Ay, positive naman daw yun. Tama naman daw. Pero yung kasalungat na news, tama din daw yun. Pag mo si Grok. So, hindi mo na alam kung ano yung tama, mga idol, no? Pero sa overall, mga lodi, goods tayo dahil dito sa Black Scholes, no? Na actually parang Binance din siya, no? So, sa tingin ko, ang pinakaunang-unang babalik sa atin ng mga naban is Binance. Kung sakali lang, mga lodi, ano sa tingin nyo? No? Sa akin, ganun Pero sa chart natin, mga lodi, sa mga nagtatanong ngayon, pahinga muna tayo. Bale, hindi ko alam kung makapag-trade kasi ako bukas, kaya sabi ko pahinga. Pero kung kaya akong mag-trade bukas, magti-trade ako. Alam nyo saan ako nagti-trade ngayon? Share ko lang. Nagti-trade ako ngayon sa mga traditional natin, sa TradFi natin. Ano yun? Gold, silver, no? At yung oil. Meron na dito din sa Bitget, mga idol, no? So, sa mga wala pang crypto exchange dyan na may mga ganun, check nyo yung link dyan sa baba description natin, dyan yung Bitget natin. Sa nagtatanong sa akin, Kuya Jeb, meron din kasing VPN dyan sa link ko pero try mo muna mag-download ng Opera browser, idol, no? Tulad ng ginagamit ko na to dito. Pag nagre-record ako, ang ginagamit ko yung Opera browser para ma-access ko tong Bitget. I-try mo mag-ano ka ng Opera browser. Pag nakakuha ka, meron namang VPN dyan, ayan
i-click mo lang tapos try mo mag-search. No, pwedeng bitget.com, ganyan. So makapag-register ka na gamit yung link ni Jeblo. And makapag-trade na tayo ng gold, no? At ng tawag dito, oil at silver, no? Check nyo rin 'yon. Pero syempre kung gusto niyo na mabilis, token, crypto. Pero doon kasi inaaral ko pa kaya ayoko munang i-share mga loads, no? Hindi pa ako sanay mag-trade ng ganun pero tinatry natin, pinag-aaralan natin siya kasi parang essential siya mga loads kumbaga yung gold talagang feeling ko kung mababasa mo yung galaw ng gold, pwede kang mag-trade sa kanya ng maayos, no? Masasanay ka lang, hindi ko alam So hindi ko pa kasi natatry, kumbaga hindi ko pa siya gamay. Okay, so nagtatry lang tayo ng konti. Pero ayan na nga, no? So sana na-enjoy nyo ang ating evening news ngayong gabi ng Tuesday. So magkita-kits tayo bukas ng umaga kung ano yung mga malulupit na news natin mga idol. Maraming salamat sa mga nanood. Sana i-like nyo yung video natin mga lodi. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Magandang gabi sa inyong lahat. At What's up, and hee hee.